Magandang oras mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Dako naman tayo ngayon sa Greenland. Ito yung sinabi ni Donald Trump na we need Greenland para sa Amerika. At sabi niya, we don't want Russians and Chinese as neighbors in Greenland. So ibig sabihin yan ay gustong unahan na ni Trump ang mga Inchik at mga Ruso dahil matagal na nagpaplano ang Ruso at China na i-invade itong Greenland. Ngayon, paano maprotektahan ang Greenland ng military ng Denmark? Ang Denmark ay meron lang palang 19,000 military. 19,000 military active personnel. Yan ang armed forces ng Greenland. Paano niya maproteksyonan ang Greenland kung ganyan lang kaliit ang kanyang army? Diba, kapag papasukin niya ng Russia at China at kapag nahuli ang Amerika, ay lagot ang Amerika kasi nasa backdoor niya na ang Russia at China. Ang Greenland ay mas malapit yan sa Amerika kumpara sa Russia at China. Kaya sa strategic way, sa geography, ay mas maigi na mapunta sa Amerika ang Greenland para maproteksyonan ng Amerika ang kanilang bansa sa atake nitong dalawang superpower kuno. Kuno lang superpower kuno na Russia at China na parehong komunista. Of course, tayo'y democratic at mahal natin ang demokrasya. Kaya tayo'y pumapanig din sa Amerika. Mga kababayan, mga ka-Golden Boy, ay palagay ko tama ang ginagawa ni Donald Trump. Ang problema lang ay umaalma ang Denmark saka ibang bansa sa NATO. Pero majority of the NATO countries gusto nilang ibigay kay Trump ang Greenland para hindi tatalikod si Trump sa NATO. Pagdating sa giyera ng NATO against Russia, ay tutulong pa rin ng Amerika. So ito ang ulat atin muna panoorin. It's the frigid Arctic territory that's a hot commodity, according to the US president. If we don't take Greenland, Russia or China will. Donald Trump ramping up claims Greenland is needed for national security reasons, pointing to increased Russian and Chinese military activity in the region. Ayan, so kung ang gusto ng Denmark, NATO at ng Greenland na ang mag-occupy sa kanilang kalupaan ay Russia at Inchik, ay harangin nila si Donald Trump. Pero kung gusto nila na Amerika ang mamamahala dyan sa Greenland, dapat hindi na sila papalagpad yan. Kasi meron namang negotiation si Donald Trump dyan. Sabi niya pwedeng bilhin niya, pwede ring idaan sa sa giyera, di ba? I-invade ni Donald Trump kung ayaw ipagbili ang Greenland. Kaya kung ako sa Denmark, wala namang ginawa ang Denmark diyan sa Greenland. Yan ay parang isang napakalaging bakanting kontinente ng ice. At by the way, meron din palang reserve gas and minerals diyan sa Greenland. Kaya nga lang covered siya ng ice. Isa rin yan siguro sa ni Trump na minahin. Pero ang primary purpose talaga ay hindi ito ma-invade. Baka maunahan pa ang Amerika ng Russia at China. Mga mortal na kalaban yan Kaya tama lang na mauna diyan si Trump, mauna ang Amerika. Kasi kung hindi yan makuha ng Amerika, ay baka matulog sa pansitan ng Amerika. Pagising nila bukas, ay nandiyan na si Xi Jinping at si Putin sa kalupaan ng Alaska. Alright, sa mga kababayan, anong masasabi niyo dito sa napipintong invasion ng Amerika sa Greenland? Meron ng trupa ang Amerika na dineploy sa Greenland. Nandiyan na sa isang lugar, mga sundalo, mga arsenals, mga kagamitan para sa giyera. Pinadala ni Donald Trump para kung ano man mangyari, makipaggiyera ba ang NATO kontra sa Amerika,
ay of course hindi mag-back down ang Amerika dyan. Dahil nakasalalay ang future ng Amerika sa Greenland. Kaya nga, meron silang first island chain dito sa Indo-Pacific na nagprotekta din sa mainland America. Yan ang Pilipinas, Taiwan at Japan. Doon naman sa likuran ay meron silang dapat Greenland na doon nila ilalagay ang kanilang mga interceptors, mga missiles, para mag-protect sa Amerika galing sa attack ng Russia sa likuran. Russia at China aatake sa likuran ng Amerika through Greenland. Kaya hindi dapat makuha talaga yan ng Ruso. We don't want a Russian and Chinese neighbor, sabi ni Donald Trump. So, anong masasabi nyo dito, mga kababayan, mga Golden Boy? Tama ba ang pasya ni Donald Trump? Kasi sabi ng iba, ano bang klaseng presidente yan si Trump? Gira ng gira, invade ng invade. Kaya nga sinabi ni Donald Trump na we will make America great again. Ito yung mga kilos at mga move ng isang great leader na katulad ni Donald Trump. Agresibo, matapang, at man of his words, at magaling. Kaya saludo ako sa iyo, Donald Trump. Alright mga kababayan, ako'y magpaalam na. Maraming salamat at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong niya. Hanggang sa muli, paalam, it's love and peace, not war. Hanggang sa muli.